Part 2. May mga balitang kaya mong tanggapin, pero may mga katotohanan kahit handa ka, dudurog pa rin sa'yo. Matapos ang nangyari sa school, hindi nagpahinga si Maya. Kinabukasan, maaga pa rin siyang gumising. Nagprito pa rin siya ng banana Q. At pumasok pa rin sa school dahil para sa kanya, ang pahinga ay para lang sa may choice. Isang tanghali, may tumawag mula sa ospital. Kailangan na raw ma-check ulit ang nanay niya. Kailangan na raw ng mas malalim na tests. Alam ni Maya, hindi magandang balita ang ganito. Malamig ang hangin sa hallway ng ospital. Tahimik. Pero para kay Maya, parang sumisigaw ang kaba sa dibdib niya. Tinawag siya ng doktor. Mahinahon ang boses, pero mabigat ang bawat salita. Lumalala ang kondisyon ng nanay niya. Kailangan ng tuloy-tuloy na gamot at posibleng confinement kung hindi maagapan. Tumangulang si Maya. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagsalita. Pero sa loob niya, parang may gumuho na mundo. Habang palabas ng ospital, hawak niya ang sobre ng reseta. At ang laman ng isip niya, saan ako kukuha ng pera? Kinagabihan, habang natutulog ang nanay niya, tahimik siyang lumabas ng bahay. Pumunta siya sa isang maliit na karinderya sa kabilang barangay. Nakiusap siya kung pwede siyang maglinis, maghugas, magbantay sa gabi. Kahit konting sahod lang. Simula noon, umaga nagtitinda siya. Hapon, nag-aaral. Gabi, nagtatrabaho sa karinderya. Pagod ang katawan. Puyat ang mata, pero matibay ang puso. Isang gabi, may lalaking pumasok sa karinderya. Pinanood niya si Maya habang naglilinis. At bigla siyang nagsabi, "Ikaw ba si Maya Santos?" Nanlamig ang kamay ni Maya dahil hindi niya kilala ang lalaki. At mas lalo siyang kinabahan nang banggitin nito ang pangalan ng nanay niya. Minsan, hindi lang kahirapan ang kalaban mo, kundi ang mga taong alam ang kahinaan mo. Follow for part 3.